Po dumepensa ang Department of Agriculture hinggil sa pagtatapyas ng taripa sa imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may nakahandang tulong ang pamahalaan para sa mga magsasakang posibleng maapektuhan nito. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, siniguro ng Department of Agriculture na hindi madedehado ang mga lokal na magsasaka sa pagpapatupad ng Executive Order No. 62 sa harap ito ng pagtutol ng ilang grupo ng mga magsasaka sa bawas taripa sa inaangkat na bigas. Desedido ang ilang grupo ng magsasaka na harangin ang pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na nagbabawas sa taripa ng inaangkat na bigas. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, ngayong linggo nakatakdang magsampa ng temporary restraining order ang grupo sa Korte Suprema para abatan ang pagpapatupad nito. Maghahain din ng kasong administratibo at kriminal sa Tariff Commission at kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan dahil sa kawalan umano nito ng konsultasyon kaugnay sa paglalabas ng kautusan mula sa 35% binawasan at inilagay sa 15% ang taripang ipapataw sa imported rice. Sinasabing magdudulot ito ng pagbagsak ng presyo ng lokal na palay na magpapalugi sa mga magsasaka. Anti-farmers talaga kasi may damage na mangyayari sa atin local farmers yung EO62. Sa losses naman sa atin, dahil ngayon pa lang may presyo na sa mga farm gate na bumaba sa 18 pesos and 21 pesos, malulugi yung farmers up to 80 billion pesos. Dinepensahan ni Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr. ang EO at iginiit na hindi ito kontra magsasaka. It's really not anti-farmer, no? But now kasi sobrang taas talaga ng presyo ng bigas sa mundo eh. So we have to really do this para naman yung consumer naman matulungan at bumaba in general ang presyo ng bigas, for the moment. Tiniyak ng DA ang pag-abot ng suporta sa mga magsasaka na posibleng maapektuhan ng mas mababang taripa. Kabilang dito ang pamamahagi ng karagdagang tulong sa pataba, makinarya at pagbili ng gobyerno ng palay sa makatuwirang halaga. Meron tayo mga plano kung anong pwede ibadagdag ibigay sa mga farmer during this time na binaba yung taripa. Katulad ng more support for mechanization, mapunuan yung pondo sa RCEF na kung sakaling kumulang man, balak din ng DA magbigay ng dagdag na fertilizer kung sakaling lumiit ang kita nila. At sa NFA naman, we will try to buy rice at a very reasonable level, hindi mababa. Angelique, sabi ni Secretary Q. Laurel Jr., pinaghahandaan ng ahensya ang paparating na La Nina. Inatasan ang National Irrigation Administration na ipunin ang sobra-sobrang tubig sa tag-ulan at dalhin ito sa mga lugar na kinakailangan. Kasabay nito ang pamamahagi ng mga flood-resistant na bilhi ngayong wet harvest season na kayang mabuhay sa kabila ng baha. Target din ng DA na bawasan ang taunang nasasayang sa bigas na aabot sa 342,000 metric tons o katumbas ng 7.82 billion pesos dahil sa kakulangan ng post-harvest facility. Sa pamamagitan ito ng pagtatayo ng mga drying facilities at pagpapabuti ng paghiling sa bigas. Bukod sa pagpapataas ng produksyon, tinututukan din ang pagpapaganda ng kalidad ng iba pang produkto. Bumuo ng export office ang DA na bibigyang pansin ang pagpapabuti ng harvest processing at packaging ng mga agri-products upang mas maging kaakit-akit sa pandaigdigang merkado. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Angelique. Okay, so Clay, maraming plano ang DA, maraming dapat ding gawin. Magkano ngayon ang hinihinging budget ng Department of Agriculture? At kasama din ba dyan yung farm-to-market roads? Ano rin ang target nila?
Yes, Angelique, ayon sa Department of Agriculture, humihiling sila ng 500 billion pesos na budget para sa susunod na taon. Sa ngayon, Angelique, ang budget para sa Farm to Market Road ay nasa 19.5 billion pesos na target makagawa ng nasa 25,000 kilometers ng Farm to Market Road. Layon kasi nito, Angelique, na mapabilis ang transportasyon ng mga agricultural products, mabawasan yung mga nabubulok dahil sa tagal ng pagbiyahe at mapamura rin ang presyo ng mga agricultural products. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.